sa iyong mga gawa, Panginoon, dahil sa iyong mga katapatan at sa iyong mga buhay na mga salita. Panginoon, muli, Lord God, at ipadala mo ang masaganang inspirasyon, Panginoon. Once again, Lord, habang kami, Panginoon, ay nagsasalo-salo sa encouragement ng iyong mga salita. We thank you, we honor you, we bless you, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God, praise God, praise God. Amen. You may be seated for a while. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Lahat po ba'y masaya? Amen. Sa mapagpalang ika-43 anibersaryo ng ministry sa dahong ito. At wala man akong ibang kilalang pamilya sa lugar na ito, kundi ang iglesyang ito mula nang ako'y magkamalay hanggang ngayon. Wala tayong ibang makita. Sa lahat ng ito, ang Diyos ay napakabuti, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi tayo pinagkulang mula noon hanggang ngayon. At sa katunayan, ang paggawa ng Panginoon ay padakila ng padakila. Amen po ba? Amen. Delikado yun kung paurong, paatras at paliit. Ang Diyos natin ay ang kanyang paggawa ay greater and greater and greater sa ating mga buhay. So magang ito ay binigyan ako ng pagkakataon upang makapag-share muli ng salita ng Diyos. At ako ay nagagalak na makapaglingkod muli sa inyo. At hindi man kami marami po, aking wife, si Chastity, at isang pamangkin ko, si Sister Chin. 4 kami bumiyahe. At salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat at gabay. Di na namin naranasan yung tiniis nila Pastor Joel dahil sila ay bumiyahe nang wala pang update sa nangyayari. Kami naman ay updated na. So umikot kami ng Dait, Kapalonga, and then Del Pilar, yung bayan doon sa gilid na ng Pacific sa Camarines Norte. At hindi madali ang daan, subalit salamat sa Panginoon. At nagpasalamat ako sa Panginoon dahil nung una dadali namin ay yung Vios, yung sedan, at may problema sa kanyang spare tire. At mga kapatid, kailan ba kami last time na nandito? July? Dito kami, July. Umuwi kami ng walang reserve. At hanggang ngayon, wala pa ring reserve. Ay sinikap kong ipaayos, pero talagang sumisingaw. So, walang ibang option kundi hiramin kay Brother John, yung kapatid ni Starlene, ang Ranger, at yun ang ginamit namin. At salamat sa Panginoon dahil just the right vehicle para sa biyahe dahil ang amin palang dadaanan ay hindi talaga madali. At kung yung maliit ang dinala namin ay baka hindi kinaya. At ang Diyos ay nalalaman niya ang kanyang ginagawa para sa ating buhay, mga kapatid. Sometimes it may seem very discouraging ang mga nangyayari, pero magtiwala tayo sa prosesyon ng Panginoon. Amen? Tiwala tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Maaring sa umpisa ay mukhang hindi maganda, maaring sa mata natin ay hindi maganda. Pero ang nakita ng Panginoon ay ang resulta ng lahat ng kanyang inihanda para sa atin. So, nakarating kami ng ligtas, mabiyayang paglalakbay. Salamat sa panalangin ninyo at sa suporta. Di ko na ma-mention, salamat sa sponsor ng aming biyahe. Pagpalain ka ng Panginoon. At ang aming pag-uwi ay sikapin namin, mga kapatid, bago mag-Sunday ay makauwi na kami. So pray for us. At hopefully makadalo ako doon ng Thanksgiving namin, makahabol kami. Praise the Lord. So, lahat ba'y masaya? Amen. So, hindi tayo para mag-celebrate, mag-enjoy ng presensya ng Panginoon and with everyone. At sulitin natin ang mga sandali, mga kapatid. Gusto kong magtalakay ng ilang mga simpleng mga bagay, mga kapatid. Buksan natin ang Book of Acts. I was expecting na aawitin ito kasi, well, ito yung parang old songs. Malit pa ako, ay naririnig ko na ito, inaawit sa radyo.
once in a while sa mga fellowship at sa ating church. Isang talata na iniwan ni, I think si Paul, spoke these things, sinulat sa book of Acts chapter 17, verse 28. Sabi rito, hindi ko na kayo patatayuin, medyo mahabang ating tinayo kanina. But mahal natin ang salita ng Panginoon and we truly respect His Word. Acts 17 verse 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Nagaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may mga na may sa Kanyang lahi. Can we say amen? For in Him we live, we move, and we have our being. So, kunin na lang natin yung first part na yon, in Him, for in Him we live. At sa ating tema, na tayo ay iningatan ng Diyos na mabuhay. He kept us alive through all these years. Sino ang nakaranas niya? Nararanasan natin, mga kapatid. He's keeping us alive and well. Be it spiritual and physical, tayo hindi pinagkukulang ng Panginoon. Tayo Kanyang kinakatagpo, tayo Kanyang inaabot sa tinutulungan at inaalalayan sa ating mga pangangailangan. At ang Diyos natin ay hindi lang sagana sa spiritual na mga bagay, maging sa mga pangangailangan natin sa lupang ito ay hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Ang buhay natin ay nasa Kanya. Siya ang buhay natin. Diba? Iniingatan tayo, sabi ni Paul, our life is hid with God, hid in God with Christ. Colossians chapter 3, you can read that. Ang ating buhay ay na kay Kristo. Yung term dito sa verse 28 nating binasa, we are also His descendants. We are His offspring. Ito ay madalas ginagamit in general terms ng mga tao. At kahit sino pwedeng sabihin, lahat naman tayo yung mga anak ng Diyos. But knowing the Scripture, knowing the Word of God, alam natin, hindi lahat ay anak ng Diyos. Di ba? Mahirap mang tanggapin, pero yun ang katotohanan. Dahil sinong mga anak ng Diyos? Nabanggit niyan last Sunday. As many as are led the Spirit of God, they are the children of God. Ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak nga ng Diyos. At kailan ba nagumpisang patnubay ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid? Nung tayo ba'y naging mga believer na, naging mga Kristiyano na? Ang gabay at patnubay ng Panginoon sa buhay natin mula pa sa sinapupunan ng ating mga magulang. Amen. Ang paghirang sa atin, bago pa ilalangin ang langit at lupa, we have been elected by foreknowledge. And so you see, the very life that we have today ay iningatan na ng Panginoon way back in the beginning. Right? Ay bahagi na ng Kanyang plano, ng Kanyang programa. And we truly can say, hindi lamang tayo iniingatan ng Diyos ngayon, na ngayon nasa lupa na tayo, mula pa noon, we have been kept alive and safe. We have been protected. Amen? Sabi ng science, ang similya kapag lalangoy na doon sa healthy na egg cell ng nanay, sa kanyang womb, nag-uunahan yan. At tayo nagpapasalamat, nauna tayo. Pero hindi atin plano ito, mga kapatid. Amen? Mula pa doon sa womb, sabi ni Paul, ibinukod na tayo ng Panginoon. We have been separated. Lahat ng ito ay gawa ng Panginoon right from the very start.
ng life ay mag-umpisa sa womb. Lahat ng yun ay gawa ng Panginoon even until now, na ngayon ay may mga uban na tayo. Ang Diyos ang nag-ingat ng ating mga buhay. Ang Diyos ang naggumabay sa atin sa bawat araw. There is no other way. At napakaganda na ipinakita last Sunday na ang Christian life natin ay hindi comparable sa libutan ito. Amen? Ang ating buhay bilang mananampalataya ay hindi natin ikinukumpara para i-survive at tayo ay isinusurvive lang ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. No, we've been made more than conquerors. Hindi tayo mga survivors sa buhay na ito. Amen? Alam niyo yung survivors, di ba? Na matira na matibay. I-survive mo, tawag niyan, ang kaisipan sa ecology, the survival of the fittest. Kung sino yung pinakamatatag, matibay, malakas, makakasurvive. Yung mga weaklings, yung mga mahihina, hindi na makakasurvive. Either kakainin siya ng mga predators o kaya naman ay wala na, mamamatay na lang at kakainin na ng lupa, ng uod, ng, madedecade na lang. But no, hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Right? Maaring sa mundong ito ay mahihina tayo, pero alam natin, ang kahinaan natin sa Panginoon ay higit na mas malakas sa sanglibutan. Right? Anong sabi ni Paul? Yung foolishness in the Lord sa piling, sa pananampalataya, sa piling ng Panginoon, ang foolishness na tawag nila sa atin ay mga fools for Christ. And yet, ang foolishness na yan ay higit na mas matalino, mas pantas sa karunungan ng sanglibutan. Amen. Pinili ng Panginoon ang mga mahihina upang hiyain ng mga malalakas. At pinili ng Diyos ang mga mangmang upang hiyain ng mga marurunong. At ito ang buhay na ginawa ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang buhay na ito. Ang buhay natin ay, sabi ng Psalms, we are the sheep of His pasture, we are His people. At hindi tayo ang may gawa sa ating sarili. It is He who made us. Right? Yung mga LGBTQ, namumroblema sila. Bakit ako ginawa ng ganito ng Diyos? Lalaki pero sa puso'y babae. Di ba? At yung mga problema nila ay gusto nilang isisi sa Panginoon kung paano sila nilikha. No. If we will only find it in the Word of God. Dalawa lang talaga nilikha ng Diyos. And the problem of this world ngayon sa ating panahon is that wala silang malay at hindi na talaga kinikilala ang authority ng Word of God sa kanilang mga buhay. But for us, ito yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. And are you happy living it, mga kapatid? Kayo ba'y masayang nabubuhay sa buhay na yan? Baka naman napipilitan na lang tayo maging masaya. Wala na, ito na ibinigay ng Panginoon sa akin. Okay na to. No, mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng ito. Hindi nagkamali ang Diyos sa buhay na Kanyang ibinigay sa atin. It is the very life na nais niyang maranasan natin. Anong dahilan? Dahil sa ganito ay magkakaroon tayo ng pagkakataon makilala ang Panginoon sa ating buhay sa ganitong paraan. It is the way He designed it upang i-display ang Kanyang attributes. It is the way He designed our life. He allowed these things na mangyari sa ating buhay upang ipakilala ang Kanyang attributes. Ano? Sabi ng prophet, in God's way, back in the beginning, lahat ng attributes nandoon, gusto niya i-express. Gusto niya ipakilala ang lahat ng iyon. Pero paano siya magiging tagapagligtas kung walang mga mapapahamak? Amen? Paano siya magiging manggagamot kung hindi pahihintulot ang mga karamdaman? So He allowed those things upang ma-display ang Kanyang katangian sa ating buhay. Amen. So hindi nagkataon, well, of course, nagkakasakit tayo dahil sa fallen nature ng ating flesh. Hanggat hindi ito nababalutan ng glorified body, talagang magkakasakit to, talagang tatanda, at hanggang sa tayo ay, ang katawang ito ililibing sa 6 below the ground. And yet, God has allowed those things upang sa buhay nating ito sa lupa ay makilala natin siya of who He really is. At bagamat sa una ay hindi masarap, hindi magandang tingnan,
na tayo ay nagtitiis sa mga karamdaman, kagipitan, minsan, at ano pa mga bagay. And yet, through it all, nakilala natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Nakita natin ang Diyos, ang kaniyang kamay na nagpapagaling. Naranasan niyo ba, mga kapatid? Of course, ginagamit ng Panginoon ng mga medisina at ang talino at galing ng mga experts at ng mga specialists at tayo masaya at ipinagpapasalamat natin ng lahat ng yan. However, kung hindi gagawa ang Panginoon ng lahat ng yan, walang may tutulong sa atin. It is indeed the Lord as keeping us alive and well. Even in our spirits, in our soul, and in our physical flesh, physical body. Now, let's read Ephesians chapter 3. I want you to open a few verses. Sabi rito ni Paul, upang sa inyo'y, he was praying for the saints. Sabi niya dito sa verse 16, Ephesians 3:16, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang spirito sa pagkataong loob. Right? That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with the power through His Spirit in the inner self, inner man. May mga tao na sadyang talagang mahihina ang kalooban. Tawag niyan, mahihina ang kakayahan nila. Wala silang masyadong kakayahan, kalakasan, harapin ang mga pagsubok at mga problema na nagaganap sa kanilang buhay. May mga tao sadyang mahihina and kapag hindi nila nakaya ang mga ganong mga circumstances at sila ay napupuno ng anxiety at sila ay nababahala ng labis to a point na nawawala ng ganang kumain, wala ng ay na matulog, and then ang psychology magpi-flip over at nagkakaroon ng permanent mental damage kapag napabayaan. But you see, God has given us the strength sa ating mga inner men. Na gaano man kabigat ang mga nararanasan, gaano man kabigat ang mga nangyayari sa ating buhay, may mga bagay na resulta ng ating mga pagkukulang din naman, of course. At may mga bagay naman na sadyang tinatawag natin mga ipinahintulot ng Panginoon sa ating buhay. However, thankful tayo sa umagang ito. Amen? Through it all. Itinawid tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pinalakas niya ang ating mga espiritu. Na kahit gaano ka bigat, very discouraging nang nangyayari sa ating mga buhay, pinalakas ng Panginoon ang ating mga inner men. Binigyan ng pag-asa, binigyan ng liwanag, unawa sa kanyang kalooban at matanggap ng lahat ng mga nangyayari ito ay may dahilan sa ating buhay. At ang layunin nito ay upang maluwalhati ang Diyos. Amen! Upang maluwalhati siya. He has given us strength doon sa inner man. Para makonquer yung mga negative thoughts, makonquer yung mga, yung mga nakikita natin sa paligid na nagpapalumbay, nagpapabigat sa ating mga puso. It takes the power of God. It takes the strength. Kaya kahit si Paul, an apostle who cried to the Lord, Lord, alisin mo ito. At ang Panginoon, kahit 3 beses siya humibig sa Panginoon, hindi inalis ang kanyang tinig sa laman. Anong sagot ng ating Panginoon sa kanya? My strength, my grace is sufficient. For when you are weak, then I am strong. Amen? All the while, akala natin ating lakas ito. No, ito'y kalakasan niya sa ating buhay. Amen? Na tayo ay nakakalampas sa mga pagsubok at mulit-muling mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Ito ay kalakasan na binigay ng Panginoon sa inyong mga pagkataong loob. Ang sabi ni Paul, bagamat ang ating laman ay pahinan ng pahina, pero yung nasa loob, palakas ang palakas. Ang kalakasan being renewed every day. Amen. At nagaganap sa ating buhay, they that wait upon the Lord shall renew their strength. And they shall mount up with wings like eagles. It is the strength in your inner man.
concern ng Panginoon sa ating mga pangangailangan sa lupang ito. Sabi nga niya, di ba, huwag kayong mag-alala sa kung anong bukas. Ano man ang kakainin, dadamtin. Bago kayo humibik manalangin, alam na ng ating Ama sa langit. Right? Concern siya sa lahat ng yan. Ang ating Diyos ay hindi pabaya na Diyos. Hindi pabayang Ama. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus, kung kayo ng mga masasamang ama ay, kapag humingian yung mga anak ng tinapay, hindi nyo bibigyan ng bato. Gaano pa ang ating Ama sa langit? He is very, very concerned sa ating mga pangangailangan. At ang Diyos ay nangakong hindi niya tayo pababayaan. I will be with you. Sabi ni Jesus, I will be in you. And that is the strength that we have today. Dahil sa Kanya nabubuhay tayo. Right? In Him we live. And because of Him, we move. Hindi tayo makakakilos ng anumang uri ng galaw sa ating kung hindi itulot ng Diyos. Hindi tayo makakagalaw kahit anong lakas natin. Yung mga taong hindi kumikilala sa existence ng buhay na Diyos. Dahil malalakas pa sila. Yung mga agnostics, yung mga atheists. Basa niyo sa history, yung mga atheists na hindi naniwala na may Diyos, nabuhay sila sa sarili nilang paraan ng pamumuhay, hindi nila kinikredit sa Panginoon, walang Panginoon, walang Diyos na kinikilala nila. But on their deathbed, sa panahon na sila ay malapit ng pumanaw, na-realize nila na nag-upisa silang kumilala na tatawid na sila sa kabila. Hindi nila alam kung saan patutungo. Mga kapatid, nabubuhay tayo dahil sa Kanya. At ang aking naintindihan mga kapatid, oo, tayo iniingatan. Tayo ba iniingatan? Yes. Iniingatan ang ating buhay. And even better than that, siya mismo ang ating buhay. He cares for you. He cares for me. Right? Madalas sabihin ni Brother Branham, because we are part of His Word. We are part of Him. God is He is complete God, eternal God. Pero tayo bahagi ng Kanyang attributes, bahagi niya. So, hindi posibleng ikaw ay ma-lost. Hindi posibleng ikaw ay mawala, mahiwalay sa Kanya dahil ikaw ay dati ng bahagi niya. At kung ikaw ay dati ng bahagi niya, it is His joy na iparanas sa atin, ipakita sa atin, at gawin sa atin kung ano ang Kanyang ibigin. Especially kung pag-uusapan natin ang pag-iingat, gabay, protection. It is His joy to keep us safe. It is His will. Now, a few more verses gusto kong i-mention, mga kapatid. Napakaganda ng ilang mga bagay. It's also the reason that God sent His Son into the world. Sabi ni John, that we might live through Him. Amen. Dahil there is no other way para tayo ay mabuhay. There is no other way para tayo ay ma-quicken. God has to send His Son that we may live through Jesus Christ our Lord. That's the only way we live, mga kapatid. Wala tayong ibang ikinabubuhay. Sabi ni Paul, di ba? I am crucified with Christ, and yet I live, yet not I, but Christ lives in me. And there's one thing I want to read, Romans 11. Gusto kong bigyan ng diin ng ilang mga bagay dito, mga kapatid. I hope ito yung maging kagalakan din nating lahat sa umagang ito. Sabi rito ni Paul sa Romans 11, alam natin nangyari, no? Ang view na ipinakita ni Paul sa Romans 11 about sa pagkaputol o pagkahiwalay ng sanga ng olibo, which is Israel.
And then, yung i-grafted ang wild olive tree, which is the Gentile bride. Verse 17. But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, yung broken off, yung mga branches na broken off, he was speaking about the Israel. And you, yung mga taga-Rome, mga Gentile saints, being wild olive tree, were grafted in among them and became partaker with them of the rich roots of the olive tree. Di ba't napakaganda mga kapatid na maintindihan natin, makita natin ang hiwagang ito na ginawa ng Panginoon sa bride, sa Gentile bride, na because of unbelief, and we know na because of unbelief ay binulag, partially blinded ang Israel nation at nireject nila ang kanilang Messiah. And then, ang grace na ito ay dinala ng Panginoon sa atin ng mga hintil. And we should be glad for that. Amen po ba? If it wasn't for them na na-broken off, hindi tayo maigagrafted in. Right? At sabi ni Paul dito na nang tayo ay may grafted in, sabi niya, we became partaker of them, of the rich roots of the olive tree. Nang tayo may grafted in sa puno na yan, sino yung puno na yan? Jesus Christ. Sabi niya, I am the vine, ye are the branches. At nang tayo may grafted in, nakabahagi tayo ng katabaan ng ugat ng punong olibo. Are you getting that? Nakabahagi tayo ng katabaan ng mga pagpapala, ng kabutihan at ng magagandang bagay na isinusupply nung una lamang ay para sa Israel. But now, dahil tayo na grafted in, lahat ng nutrients, lahat ng supplies na mayroon sa ugat ay bahagi na rin tayo. Amen! May bahagi na tayo doon. Nakabahagi tayo sa mabubuting mga pangako ng Diyos. We have been grafted into that tree. Praise God. Kaya sabi ni Paul, huwag tayo magmamalaki. Right? Dahil kung yung tunay na sanga ay kayang putulin, gaano pa tayong mga wild branches? Huwag tayo magpapalalo. No? But in fear, serving God. Sabi niya sa verse 21, if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. So then, the kindness and severity of God. Tingnan daw natin, masdan natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. To those who fell, doon sa mga nangahulog, ay kabagsikan. But, kabutihan at tapwat, ang kabutihan ng Diyos ay sa inyo. Amen! Hallelujah! Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Praise God! Nakita natin ang kabagsikan ng Diyos na kahit sila ay sariling bayan, they have to be cut down. Ibig sabihin, kailangan ma-fell off sila for some time. Alam natin, ibabalik ang bayan ng Israel sa tamang panahon. Right? And yet, binigyan ng Diyos tayo ng daan upang maipasok tayo. Tinatawag natin yan na grace period. At ang grace period na yan ay hindi nagkataon lang. Ito yung secret na ipinakita na ng Diyos kay Abraham na magkakaroon ng panahong kagaya nito at ito ay nararanasan natin ngayon. Ang biyaya ng Diyos ay inabot tayo ng mga hintil. Hindi lang ang Israel ang tinatawag na binhi ni Abraham. Tayo yung mga binhi din ni Abraham. Right? Through Jesus Christ. Tinawag tayong mga anak, binhi, mga anak ni Abraham sa pananampalataya through Jesus Christ our Lord. And so you see the blessing, sabi nga ni Paul sa ilang sulat niya, tayo mga stranger sa mga mabubuting pangako ng Diyos sa paglilingkod na ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel. Tayo mga alien doon, stranger, wala tayong malay doon. And yet, ngayon, tayo nag-e-enjoy ng lahat. Amen? Tayo nag-e-enjoy ng lahat ng blessings na ito. Katulad ng babaeng tinawag na aso,
Pero aso man ay naghihintay ng momo na mahuhulog sa dulang. Pero hindi momo ang ating tinanggap. Amen. Kasaganaan ng mga salita at pangako ng Diyos ay nararanasan natin sa bawat araw. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Glory to God. Dahil ngayon tayo ay hindi lang sabit, hindi lang tayo pwedeng makaawa lang, baka pagpalain kami ng Diyos, baka kami ay tulungan. No. You have been grafted into the tree. And all the supplies. Ano bang ibinibigay ng ugat? Lahat ng dagta, lahat ng katas, lahat ng sustansya kailangan mo. Kapag ikaw ay broken off sa puno, sa main tree, matutuyo ka. Amen? Malalanta, malalagas ang dahon, at matutuyo. But thank God nang tayo i-grafted in. Lahat ng supply na kailangan natin ay ibinibigay to keep us alive. To sustain all that we need. Lahat ng buhay, lahat ng sustansya, lahat ng katabaan ng ugat, lahat ng mga blessings na mayroon doon, hindi lang para sa bayan ng Israel. Nang tayo na grafted in, ang buhay na dumadaloy ngayon sa buhay natin. Ang mga pagpapala na yan ngayon ay available na rin para sa atin. Glory to God. Amen! Alam niyo ba, napaka-special ng bayan ng Israel para sa Diyos? Amen? Sabi ni Paul, para sa mga magulang, sila ang pinaka-iibig. Para bang, Lord, it's unfair. Paano naman kami? Mahal na mahal mo ang bayan ng Israel. Oh, great Jehovah. Paano kami? Hindi kami kadugo ni Abraham. Sabi pa ng iba, ang Pilipino, ang nawawalang kalahi ni Abraham. Hanggang pangarap lang yan, mga kapatid. Hindi tayo magiging kalahi ni Abraham sa laman. But I would say sa spirito. Sino dito mga anak ng Diyos? Sa pananampalataya, mga anak ni Abraham. Amen? At lahat ng mga pangakong kay Abraham ngayon ay may bahagi na tayo. Because you are the children of Abraham through Jesus Christ our Lord. Sabi ng Hebrews, God is more mas gusto niyang iparanas, ipakita ang hindi nagbabagong pasya niya. Para kanino? Para sa mga tagapagmana. At tayo mga naging tagapagmana dahil kay Kristo Jesus. Lahat ng mga mabubuting pangako, hindi lang ngayon para sa Israel. Nakabahagi ang bride, nakabahagi tayo. Ang ating fellowship, ang ating pasasalamat ay hindi ito focus sa ating sarili. It is not about us. It's about Him. Okay? Atin lang binabanggit ang lahat ng ito upang ipagpasalamat. Dahil ma-identify natin ang lahat. First of all, syempre, kailangan natin tingnan maigi mabuti, magbubulay-bulay tayo, pag-aaralan natin on all these things. Ito'y kabutihan ng Diyos. Naranasan ng Israel ang kabagsikan ng Diyos dahil sa pag-aalinlangan at dahil ito'y kanyang programa na for a time sila ay mabubulag upang ang kabutihan ng Diyos ay ating maranasan. And hindi pala ito isang bagay lang na kapag sabi nga, 'di ba, gusto mo maging Kristiyano na, masaya ka na. Hindi pala ito ganun lang. Hindi pala ito na tulad ng unang kaisipan ng mga tao na kapag ikaw ay isa ng Kristiyano, okay na, masaya ka na, Kristiyano ka na. Whatever will be, will be. Di ba? Alam niyo yung awit na yan? Kaya sira-sira. Dahil sa kanilang kakesira-sira, nasira ang kanilang buhay. Hindi tayo whatever will be lang, mga kapatid. There is a God who is guiding us, keeping us alive and well. There is a God watching over you. Watching over me. Hallelujah. Hindi tayo suntok sa buwan. Sabi pa ni Pablo, alam natin ang bawat hakbang ay ordered na ng Panginoon.
Every footsteps of the righteous are ordered by the Lord. Hindi ito nagkataon lang. It is, we are living, tayo nabubuhay under the great plan of redemption, the great plan of God for our lives. Maaaring sabihin natin, naalala ko pala, it is sad, no? Last October, nagkukwentuhan kami nila Brother Joey, nabanggit si Brother Hill. Of course, ang mawala sa ating kalagitnaan ng isa sa mga ginagalang nating kapatid, minamahal natin, mula noong kami ay mga bulilit pa, sama-sama kami sa anniversary doon sa Tagaytay, at kung saan gawain. Si Kuya Hill ay Kuya Hill na. yung kanyang ministry, yun na yung ministry niya. Sa kusina, pagtulong, at kung ano-ano pa. At ang kanyang naging buhay ay naging isang malaking, sabi na natin, napakaganda ng buhay niya na support sa ministry. He may not be called to preach, to do something sa loob ng iglesia, but ginampanan niya ng buong kagalakan ng kanyang ministry. Pagamat medyo maaga pang kinuha ng Panginoon ang ating kapatid, well, that's life. Yun ang buhay na inila ng Diyos sa kanya, and we must be thankful for it. Right? Kung tayo naman ay nasa edad na ng 80, 90, ay nabubuhay pa rin, mas lalo natin pasalamatan ng Panginoon. Right? Dahil yun nga ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. He's keeping us. At marami pang gustong gawin ng Panginoon na maipakita pa niya sa ating buhay ang kanyang mga kabutihan sa atin. And should be our joy na palaging ibalik ang pasasalamat sa Kanya. So, ito ang kagandahan na tayo na grafted in, na tayo ngayon ay nag-enjoy ng katabaan ng ugat, kasagana na mayroon dito, isinusupply ang lahat ng ating mga pangailangan. Everything that we need. Sabi ni Jesus, kung wala kayo sa akin, wala kayo. Hindi kayo mabubuhay. Hindi kayo makakasurvive. Kung kayo ihiwalay sa sanga, you will die. At hindi lang yan basta literal na physical na buhay na pinag-uusapan, higit sa lahat yung spiritual. Amen? Your soul will die. Or sabihin na natin, died, kasi hiwalay na eh. You have died already. Kung hiwalay kay Kristo ay wala tayong magagawa, mga kapatid. That's what He said. Apart from me, you can do nothing. Lahat ng effort natin to survive ay magiging temporal na lamang. Amen po ba? Temporal na lang, mga kapatid. However, tayo mga Kristiyano, hindi naman ibig sabihin na kay Kristo tayo ay pabaya na tayo sa ating buhay. Hindi naman po. But what we're trying to see here is that kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo magigising na ng isang umaga kung walang biyaya ng Diyos. Kung hindi sa kabutihan ng Panginoon, well, matagal na tayong kinuha, matagal na tayong wala, matagal na. But it is His grace, mga kapatid, even until now, na ngayon ay nag-e-enjoy pa rin tayo ng bawat sikat ng araw sa umaga. Amen? Lahat ng ito'y biyaya ng Panginoon. Okay, so, kaya sabi ni Paul, boast not against the branches. Huwag tayong magmamalaki sa mga branches. Now, ang Panginoon dumating, sabi niya, recall ko lang ang mga verses na ito, sabi niya, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life. And that they might have it abundantly. So ito'y bahagi ng plano ng Panginoon na tayo hindi lamang naaayusin ang ating buhay, hindi lang na tayo ay sabihin natin na kukunin sa kamay ng magnanakaw, ng kaaway, at pagkatapos tayo tatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay. Sabi ng ating Panginoon, dumating siya upang magbigay ng buhay. And then, plano din niya na hindi lang tayo magkaroon ng buhay. Kalooban niya na ma-enjoy natin ang buhay na ito. Right?
Kapag pinag-uusapan itong abundance, syempre kapag mga denomination at unbeliever, kumikinang na. Kaching! Yun agad ang maalala nila eh. Pag sinabing kasaganaan, ang Panginoon na parito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kaching! Yun agad na naiisip eh. But we understand, it is not just about material things. It's about the true treasures of heaven. Right? Maaring tayo na pagkaitan ng mga material na mga bagay, pero hindi tayo pinagkulang sa kayamanan ng mga makalangit na mga pagpapalang, kapayapaan, kaligtasan, kagalingan, kalakasan. Hallelujah! Amen! Kahit gaano ka yaman ng isang tao, tandaan na yung mga kapatid, no? Alam natin yan, ang tunay na kapayapaan, tunay na pag-asa ay na kay Kristo lang. Sabi ng mga mayayaman, no? Sabi nila, lahat ng natanggap ko na, nakuha ko na, mayroon na ako. Isa na lang ang kulang, si Kristo. Siya na lang yung missing puzzle. No, brothers and sisters, hindi missing puzzle si Kristo sa ating buhay. He is the very life that we need. Hindi siya yung pangpuno lang. Siya ang kapunuan ng lahat ng bagay. Siya ang lahat sa atin. Amen. He is everything to me. Ano ba itong mga pera sa lupa, mga material, walang kabuluhan ng lahat ng yan, hanggang dito lang yan. Pero si Kristo ay lahat-lahat para sa akin, para sa aking buhay. He is everything. At ang binabanggit ng ating Panginoon dito na mga na abundance ay bahagi nito. Of course, may mga provisions na pangakong hindi tayo pagkukulangin. However, mas binibigyan natin ng emphasis ang tunay ng mga abundance. No, ang mga tao, kahit gaano kayaman, walang bagay na nagpapasaya ng kanilang buhay. Kahit na ma-enjoy nila ang layo sa mundong ito. Ay kikwento ko nga sa aking mga kapatid, yung bahay na nilipatan namin. Dahil last October, yung kasagsagan ng ulan, bagyo, di naman kami direct na dinaanan, pero yung ulan, grabe. So 2 years kami doon sa aming inupahan, at itong pangalawang taon, grabe ang baha, yung kisame, kahit sa second floor, yung kisame doon ng aking ginawang office doon ay tumutulo. Salamat sa Panginoon, di naman nag-short circuit ang mga wires. Siguro dumaan lang sa mga crevices, mga biyak-biyak doon, sa wall. So I think sang gabi rin ako natulog sa upuan lang dahil lahat ng sahig ay basa. Yung mga aso namin basa, itinaas na lang sila ng kaunti. And then lumipat kami, nakakita kami ng medyo maayos. Ang problema mga kapatid, well okay naman, masaya, maayos, tahimik at parang sa street na yon, kami yung dulo at meron kaming katapat. Ibang kapitbahay medyo 10 meters away, medyo malayo. Pero yung katapat namin, simple lang, medyo yero naman ang bubong nila, no? Pero parang barong-barong na. Pero andun dumadaan yung mayaman, mahirap, lahat na. Karamihan mga lalaki. Pag yung inchik doon, pumupunta, yung ibang mga naghahabal-habal, nagta-tricycle, ibang mga government employee, dumadaan saglit doon. And kami nagbubulong-bulungan, anong meron dyan? Mga tao, dadaan, papasok, mamaya lalabas na. Kahit sino. Hindi mo naman masabing, hindi mo masabing lugar na kung saan yung supply ni Mayor ay ano man, I don't know. Pero inisip namin, mukhang drug den yung tapat namin. Mukhang supplyan ng kung ano mang bato. Kasi minsan may main chick doon, mga lalaki ng mga sasakyan, mga 4x4. It only shows mga kapatid, gaano man, walang kasiyahan ng tao. Kahit may pera na sila, naman. Walang nakapagdadala sila sa kanila sa heaven. Kung meron man, panandali ang heaven. Panandali ang langit. But thank God, hallelujah, sa ating mga buhay. Hindi natin kailangan yun. Dahil merong tunay na langit na naghihintay. And at the same time, sa piling ng Panginoon, we could feel heaven on earth. Amen. Na hindi maintindihan ng mga tao, hindi nila ano bang nakukuha nyo dyan? Ano bang, ang tawag niyan? Ano bang inuubos nyo lang ang oras nyo dyan? Wala naman kayong... But for us, this is our life. At kung wala ito, hindi tayo makakasurvive mga kapatid.
Kailangan natin ng mga gawain ito. Kailangan natin ng presensya ng Panginoon. No? Hindi GMA 7, where you belong in Christ, in His presence, where we belong. Ito yung source ng lahat ng kailangan natin. At ang lahat ng kasaganaan ng kapayapaan na kay Kristo lang. Pag-asa na kay Kristo lang. Amen? Katiyakan kay Kristo lang. Not in this world. Never. Na kay Kristo ang lahat ng abundance na kailangan natin. At siya'y naparito upang magbigay ng lahat ng ito. Na kung tayo ay na kay Kristo, at ang supply ng ugat, ng buhay, kalakasan, pag-asa, ay dumadaloy. Ilan dito ang nag-grafted in na? Tiyakin natin na nag-blend na ng maayos. Alam niyo ba na pwedeng hindi mag-grafted in ng maayos yan? Pwedeng nakadikit pero konting panahon lang, makikita mo. Pag tinanggal mo na yung balot, pwedeng, dahil yung sanga unti-unting natutuyot, yung mga dahon na nalalagas na. At yung mga dahon na yon, symbolizing, sabihin na lang natin, fellowship. Yun ang nakakalungkot, di ba? Pag may mga taong hindi mo na masyadong makita sa fellowship, wala nang masyadong ka-fellowship, nalalagas na yung mga dahon. Unti-unti nang matutuyo yan. Di ba, mga kapatid? Yes. Nadi-discourage na, nalulungkot na, nakawala ng ganang dumalo, wala naman akong kaibigan doon. Wala naman, yung best friend ko, iniwanan na ako. Wala naman, ayoko na doon. So yung buhay mo, nanamlay ng nanamlay. Kasi may problema yung pagkaka-grafted in. Maganda sana may grafted in ng maayos para mag-blend ng mabuti. Amen? Alam ng mga doktor yan na kapag ikaw ay kakabitan ng bagong bahagi ng katawan, kailangan yung mga ugat ay maidugtong ng maayos. Pag hindi nag-blend in, nagdugtong ng maayos yan, hindi dadaloy ng tama ang dugo, ang oxygen, etc. Lahat ng kailangan, hindi mabubuhay yung limbs. But kailangan connected ng maayos. Amen? Kailangan intact ang relasyon kay Kristo. At kapag ang buhay ay dumadaloy, ang ugat ay nagsusupply ng kalakasan, kapayapaan, hallelujah, ay mayroong nagaganap sa sanga. You are the branches. So ano ang magaganap? Ano mangyayari sa ating buhay kung kayo ay mga sanga? Anong hinahanap ng Panginoon? Bunga. Right? At maaring iba-iba ang sukat natin, iba-iba ang biyaya na tinanggap. In a way, kung paano tayong kinilos ng Panginoon, paano niya tayo inaabot ng kanyang biyaya. At sa paggawa niya sa ating buhay, ay iba-iba ang bunga. May kani-kaniyang tinatawag tayong kani-kaniyang sukat at kaloob. Tama ba mga kapatid? At nag-expect ang Panginoon mula sa mga sanga ito ng bunga. At ang mga bunga, ang mga sanga na nagbubunga ay nililinis pa niya. Tama? Upang mag-produce pa ng mas maraming bunga. So the end goal was makapag-produce ng tamang bunga at ang bunga na yan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. Amen. Yun ang sabi ni Jesus, that ye may have more fruit at ang Father ay maluwalhati. That's the end goal there. Sa kaluwalhatian ng Diyos, ang bunga na yan ay dapat lumitaw. At saan manggagaling yan? Hindi natin maipuproduce yan sa ating sarili. Apart from Christ, hindi tayo makapagpuproduce ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng sanlibutan ito ay temporary lang. Mga kapayapaang na-achieve dahil kailangan ng common, anong tawag nila dyan? Kailangan mayroong compromises. Kapag magkokompromiso ang isang bansa, kailangan magkompromiso ang isang bansa para magkaroon ng maayos na kapayapaan. At tayo nagkaroon ng kapayapaan dahil kay Kristo, pero hindi tayo nakikipagkompromiso sa dyablo. Amen? We have that peace in Christ. Pero hindi natin kinakailangan makipagkompromiso sa kadiliman. Ini-apply, pinamumuhay, at ang salita ng Diyos ay ating
nilalakaran. Naka-connect tayo, naka-attach tayo ng maayos. We have been connected, hindi lang temporary. Sabi ni Jesus, ang sino mang nasa aking kamay, wala nang maaagaw. Amen? Hindi na tayo maagaw ni naman. Amen? Lahat na nasa kanyang kamay, nasa kanyang palad, maiingatan. At kung tayo'y connected, truly connected, may tamang relasyon kay Kristo, mararanasin natin ang lahat ng ito. At ito ay dapat mag-produce ng bunga sa ating buhay. I would say, hindi lang dahil gusto tayong ingatan ng Diyos, kaya tayo binigyan ng buhay. Ang kasunod niyan ay, naniniwala akong gusto ng Panginoon na ang buhay na dumadaloy sa atin ay mag-produce ng bunga. Sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kadakilaan. Maaaring 30-fold, sabi ni Jesus, 60-fold, at sa iba naman ay 100-fold. O ano man ang sukat na ibinigay ng Panginoon sa atin, ipaglingkod natin sa Kanya. And the main thing, mga kapatid, ay napakahalagang ma-maintain ang ating tamang relasyon, manatili, mag-abide tayo sa ating Panginoon. We should remain in Him. Now, if you abide in me, Jesus said, my words will abide in you. And you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Sino sumasampalataya dyan? It shall be done unto you. Hallelujah. At ang keyword dyan na ating makikita is abide in Christ. We should abide in Him. And nabasa ako noon, sabi nila, itong abide na ito, hindi lang na ito yung sinasabing ikaw ay sumasama at sinasamahan ni Kristo. Ikaw ay nananahan sa Kanya tulad ng isang anong tawag niyan? Tulad ng isang organism na ang kaniyang kublihan, ang kanyang buhay ay naiingatan habang siya nananatili sa isang, sabi na natin, sa isang shell. At si Kristo ay refuge ng ating buhay. Tayo naiingatan. But not only that, napakahalaga ng ating paglakad, pananatili, at pagpapatuloy ng ating mga buhay sa piling ng ating Panginoon. Hindi naman tayo iniwan ng Panginoon kailanman. Tayo lang ang umiiwan sa Kanya. Di ba? Ang na-discourage tayo, nalungkot tayo, madali tayong ma-segue ng kaaway, iwanan natin ang Panginoon. Pero ang Panginoon hindi tayo iniwan kailanman. He was there all the time. From the first breath to the last breath, He was there. Kasama natin. Hallelujah, ang ating Panginoon. Sabi ni Jesus, herein is my Father glorified. John 15:8. That ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. This is the purpose na ang buhay ay dumadaloy. Sa inyo ba dumadaloy ang dagta? Ang buhay. Sa atin ay dumadaloy ang lahat ng ito dahil tayo grafted in sa Kanya. Then, may bunga for the glory of God. At huwag natin ipagkait ang lahat ng ito. I must say, mga kapatid, yung lahat ng ating nararanasan ngayon ay kumbaga, lahat ng ito, bagamat tayo ay may mga pagpapagal pang ginagawa habang naghihintay sa Panginoon. But all these things we have today ay bunga na lang ng dati ng mga efforts. Ang nangyayari ngayon, ang lahat ng ito ay bunga na lang ng lahat ng mga gawa ng Panginoon sa nakalipas sa ating mga buhay at ang lahat ay nagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Amen? Lahat ay nagbibigay ng papuri. Mga bata noon, maliliit pa. Noon, mga bata noon, wala pa. Kami pa lang mga maliliit doon. Ngayon, nag-progress na ulit. At yung mga maliliit ngayon, sila ngayon na nagbibigay ng papuri sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay bunga na lang ng lahat ng ginawa ng Panginoon sa nakalipas. Amen po ba? At ang result is dapat magbibigay ng papuri sa Kanya at kaluwalhatian sa Kanya. Amen. I would say, mga kapatid, napakahalaga din ng ating makita ito. Isa lang ito, isa sa magagandang bunga ng ating ng gawa ng Panginoon sa ating buhay ay ang Hebrews 13.
Basahin natin to. Maraming uri ng bunga na pwede nating ibigay at i-offer sa Kanya. But there's one thing that is really, really good. Hebrews 13, verse 15. Through Him, then let's continually offer up a sacrifice of praise to God. Amen? And that is the fruit of lips praising His name. Amen. Isa yan sa magandang resulta ng buhay na dumadaloy sa atin. Sabi nga ng ating narinig, pinangaral last Sunday, wala tayo sa sementeryo, sa libingan, ang mga patay ay hindi nagpupuri. So nito ang buhay. At ang buhay ay dumadaloy. Amen? At isa sa mga bunga na hinahanap ng Panginoon ay ang bunga ng ating mga labi. Ang tayo ay marunong magbigay ng handog na papuri, hallelujah, at pasalamat sa Kanyang pangalan. Amen. Nawa sa araw na ito ay punuin ang dakong ito ng ating mga papuri, hallelujah, bunga ng ating mga labi na maibabalik natin sa Kanya ang lahat ng pasasalamat. Pero alam niyo minsan, na-realize ko, diba? Halimbawa, pag may problema ang dalawang panig, magkabilaan, sabihin na ng isa, humingi na ako ng tawad sa Panginoon. Okay na yun. Diba? Pero minsan kahit humingi ka na ng tawad sa Panginoon, maganda pa rin na yung pag nagawan mo ng pagkukulang ay hinggan mo rin ng tawad. Right? Oh, syempre naman. Napakahalaga nun. Yan ang sabi ng ating Panginoon, kung hindi magpapatawad, hindi naman tayo patawarin ng Ama. So, hingi tayo ng tawad, yung nagawan ay magpatawad. Then sa pasalamat. Minsan, marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Oh, Panginoon, salamat, purihin ka. Pero minsan, nalimutan natin magpasalamat sa ating mga kapwa, mananampalataya. Right? Mga kapatid, bigyan natin ng konting time ngayon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Of course, pasalamatan natin ang ating mga mahal sa buhay. Salamat sa asawa ko na umalalay sa akin sa ministry mula noon hanggang ngayon. Salamat sa aking biyanan. Salamat sa lahat ng pagtulong mula noon hanggang ngayon. Salamat sa mga kapatid, sa inyo. Pasalamatan natin ang isa't isa. Thank you for assisting me. Thank you for praying for me. Thank you for, salamat sa pag-alalay mo sa akin. Pag wala akong pamasahe, pag malungkot ako, pag may problema ako, salamat sa pagdalaw sa akin, salamat sa pag-comfort sa akin. Pasalamat natin sila. Right? I would say, para sa akin, na-appreciate ng Panginoon, ito'y bunga ng ating labi. Marunong tayo magpasalamat. Marunong tayo mag-appreciate ng mga taong nagmahal sa atin, umalalay sa atin, tumulong sa atin. Pasalamatan natin ang mga taong sa atin na hindi nakalimot, anuman ang panahon. Naalala tayong palagi. Pasalamatan natin yung mga taong nagre-remind sa atin na tayo ay nagkakamali. Amen? Upang tayo'y maiayos, pasalamatan natin yung mga taong minsan ay nagko-correct sa atin dahil mali naman talaga ng ating ginagawa. Let's give them thanks. Thank you, brother. Thank you, sister. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka mali pa rin ang aking tingin sa mga bagay-bagay. Thank God, ngayon ay nalilinawan ako. Mga kapatid, gawa yan ng Panginoon sa ating buhay. We should learn how to give thanks pa rin naman kahit sabihin natin, yan ay mas bata pa sa'yo. You should know. Yan ay bunga ng labi na nakapagpapalugod sa harapan ng Diyos. Blessing others, not cursing others. Giving thanks. Sabi ni Paul, magbigay ng papuri sa dapat bigyan ng papuri na nararapat. Giving honor to whom is dapat nating ibigay ng pagkilala ng honor. Double honor sa mga lingkod ng Diyos, sabi ni Paul.
Lahat ng yan na-appreciate ng Panginoon. Nakikita ng Diyos sa atin, sa isa't isa, ay nagagawa natin. Ngayon, nagpapasalamat tayo for the 43 years na tayo iningatan ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutan, paano ba tayo iningatan ng Diyos? Ginamit niya yung katabi mo. Amen? Ginamit niya si brother, ginamit niya si sister, naging daan siya upang ikaw ay maingatan, upang ikaw ay mapaalalahanan. At ang lahat ng ito, all belongs glory and honor to Him. Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Praise God! Hallelujah! 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 Kunti na lang mga kapatid, tapusin ko sa ilang mga minuto. So we have time for praise and worship para sa closing. In Him we live and move and we have our being. That's a complete view para sa akin. Tayo nabubuhay sa ating spirito at kaluluwa, sa ating laman. Nagpa-function tayo ng maayos. We can move around. Nakakagalaw, nakakapag-isip, nakakapamuhay tayo ng maayos. And we have our being. The complete being na meron tayo ngayon. It is through the goodness of God. Sa lahat ng ito ay dapat lang na maibabalik natin ang papuri sa Panginoon. Dapat lang na ma-appreciate natin, mga kapatid. I-appreciate natin ang lahat, every bit of it. I-appreciate natin ang bawat buhay na ibinigay ng Panginoon to every living cell na mayroon tayo sa ating katawang lupa. Amen? Sabi pa ng iba, alam nyo ba, ang cancer nasa katawan na natin? Matitrigger lang yan kapag kumain tayo ng mga bagay-bagay na hindi na mabuti. Pero yung cancer, nandun na yan. Huwag lang matitrigger yon. At may mga, kahit siguro sabi nila, no, kahit hindi ka, wala kang minanang sakit, pero kapag mali ang iyong lifestyle at ang pagkain, etc., pwedeng matrigger yung sakit na yon. At pwede kang dapuan. Sabi ni Brother Branham sa demonology, kung kayo nagbabasa at nakapakinig na sa demonology, na ang demons ay kumakapit lang doon sa mga dead cells. Ipinahihintulot na sila ay makakapit doon sa mga patay na dead cells. Ang demons ay naglalagay ng different kind of life. Okay? Ang mga sakit ay tinawag ni Brother Branham na mga espiritu na karumal-dumal, although some are very natural sa ating katawan, but there are times na because of sin, lalo pat kung may kasalanan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, but there are times talaga, because of sin, itinutulot ng Diyos na ang demon ay makapag-input ng different kind of life. No? Kaya sabi ng prophet, ang cancer, alam niyo yung cancer, di ba? Kumakain yan. Kumakalat yan. At hindi yan buhay na galing sa Diyos. Hindi rin yan buhay na ginawa ng Diyos para ilagay sa ating katawan. At hindi yan buhay na nilikha ng Diyos. Mula doon sa mga dead cells na yon, kapag kinapitan at nagkaroon ng pagkakataon ng demons makagawa at makakilos, mag-i-impart ng another kind of life na hindi galing sa Panginoon. And isipin niyo mga kapatid, we have our being. We live healthy today dahil may kamay ng Diyos na nagbabantay at nag-iingat ng ating mga katawang lupa. And you should be thankful. Hindi lang na ang Panginoon nagpapadala ng inspirasyon sa kanyang mga salita para busugin ang ating mga kaluluwa. Siya rin ay may kakayahan na ingatan upang yung mga demons na yan na hindi makapaglagay ng another kind of life sa ating katawan. Right? He is keeping you alive. And you should be thankful for that. In Him we live, we move, and we have our being. At ako'y nag-i-exist at the age of 43 ngayon. Kasing edad ng ating ministry is because of Him. Anytime na hindi malugod ang Panginoon, pwedeng dumapo ang anumang sakit. But you see,
hanggat may plano ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Hanggat meron tayong panahon ng paglilingkod at nais ng Panginoon ang ating buhay, ay maipaglingkod pa sa Kanya. He is keeping us alive and well. All that we need, He supplies. Amen. He is the Jehovah Jireh, the supplier. He will meet all our needs. Tayo connected dun sa ugat. Kayo ba'y connected sa ugat, sa sanga, sa puno? Lahat ng sustansya, lahat ng kailangan natin ay naroon. Stay with Him. Stay with His Word. Stay in the will of God. Amen. At tayo ingatan niyang makapagpapatuloy mabubuhay. And eventually, habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, magbigay tayo ng bunga ng papuri sa Kanya at pasasalamat. At sa oras na ito, magagawa ba natin yan, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hindi ko alam kung tinutugtog nyo dito yan. Kaya ba? Awitin natin. In Him we live and move and have our being. Wala? Actually, in-expect ko, aawitin niyo yun eh. Praise God. Praise the Lord. Sa akin ba to? Okay, Pastor Jake. Pastor Jake, bigay ko sa ito. Ha? Sige. Sige, sa akin na raw. So, awit tayo mga kapatid. It's a car dedication. So, as respect lang sa inyong home pastor, no, sa pastor dito. So, aking bibigay sa kanya in a little while para sa dedication. Praise God. Sana hindi lang yung sasakyan na may dedicate, yung buhay din natin. Right? Dahil maraming mga material na bagay na i-dedicate sa Panginoon, pero ang buhay ay hindi na ipaglilingkod. In Him we live. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Make a joyful noise, sing unto the Lord, tell Him of your love, dance before Him. Make a joyful noise, sing unto the Lord, tell Him of your love. Hallelujah. In Him we live. Tayo lahat mga kapatid. And move and have our being. In Him we live and move and have our being. Come on. Make a joyful noise. Sing unto the Lord. Tell Him of your love. Dance before Him, make a joyful noise. Amen. Sing unto the Lord. Tell Him of your love. Hallelujah. In Him we live. Amen. And more glory and have our being. In Him we live and move and have. One last time. Make a joyful noise. Make a joyful noise, sing unto the Lord, tell Him of your love, dance before Him, make a joyful noise, sing unto the Lord, tell Him of your love, hallelujah. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our. In Him we live. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Kung wala siya, mga kapatid, wala tayo. At the moment na hindi natin ibigay ang honor, ang credit, ang pagkilala sa Diyos na yan. At the moment na hindi natin kilalanin ang buhay na Diyos na yan sa ating buhay,
you will see so many things na lalong magpapabigat ng kalagayan ng buhay ng tao. But when we begin to recognize, sa Kanya lang tayo nabubuhay. When we begin to say, to give glory and honor and praise because of Him. Kaya ako nandito ngayon. Because of His faithfulness and His goodness. That's why I am here. And God will keep His promises to you. Sabi ng Bible, walang anumang bagay na nalikha kung hindi dahil sa Kanya. At lahat ng bagay nalikha dahil sa Kanya at para sa Kanya. At ang buhay natin ay para sa Kanya. For His glory, for His honor, for His praises. Ibalik natin sa ating Panginoon ang lahat ng papuring ito. Panginoong Diyos, we honor You today, Lord, as we celebrate the 43rd year ng Iyong kabutihan at kagandahang loob sa iglesyang ito, Panginoon. Hindi kami mag-exist, nor magtatagal, Panginoon, kung ito'y sa aming sarili lang. Ang foundation, the rock of foundation that we have ay hindi sa tao, hindi sa kanino man, Panginoon, kundi Ikaw ang bato kung saan itinayo mo ang iglesyang ito, Panginoon. At ang sabi mo, Lord, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay mananaig laban sa iglesia. Mula noon hanggang ngayon, You're keeping us safe and secured, keeping us alive. Not only sa mga spiritual na mga bagay, that You have sustained all our needs, to us to be strong, spiritually speaking, ng aming mga pananampalataya ay tumibay at lumakas dahil sa Iyong mga salita. Not only that, Lord, kahit sa aming katawang lupa, iniingatan mo kami. Lord, pinalalakas, pinagagaling, pinatitibay. Hallelujah. At Panginoon, namin nakikita, Lord, ang Iyong mga gawa, kabutihan mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Hallelujah. Many have come and go, but Lord, we're still here, alive and well. Dahil ito iyong pangako, habang ikaw ay nabubuhay, mabubuhay din naman kami. Isang bagay na yung pinakita, dahil ang buhay mo ay hindi na hiwalay sa buhay namin. Kami bahagi na ng buhay na yan. Ang buhay na yan ngayon ay gumagawa sa amin. Hindi kami, kundi ikaw ang nabubuhay sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It is Your life, the Zoe, the very life of God, working. Panginoon, every breath that we have today is because of You. Sabi ni Pastor Joe, from the first breath to the last breath, Panginoon, at sabi ng mga Lord, mga theologians, they have shown us mula sa first breath, ang nami-mention namin ay ang Iyong pangalan na. Ang bahagi ng aming paghinga ay nabibigkas ang Iyong pangalan. Up to the last breath, Lord, ay pangalan mo pa rin ang aming bibigkasin. Hallelujah! Ang buhay na ito ay hiram namin sa Iyong buhay na ito ay gawa mo, Panginoon. At aming pinagpapasalamat lahat ng ups and downs, anumang mga bagyong dumating, lahat na mabubuti o di man mabuti. Lord, we give You thanks, we give You honor, we give You praise in all these things. We acknowledge You, Lord God. Wala kaming anumang ma-achieve, maaabot, wala kaming mararating ang iglesyang ito'y walang patutunguhan kung hindi Ikaw ang nasa aming kalagitnaan. And because You are here, You're leading us, the pillar of fire by night and the cloud by day. You are Jehovah's here with us today. Hallelujah, hallelujah. Hindi ang taong sinuman, kundi ang great God of heaven and earth, who's keeping us alive, who's keeping us moving, who's leading us unto that glorious day. Hallelujah, hallelujah. It is You, Lord. And we honor You, we give You praise. Thank You for precious word You've given us today. Mamaya pa, Panginoon, ay patuloy mo kaming bubusugin ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka, Diyos. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.